I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako. Ayan ang ating Congressman Sandro. Tingnan nyo mga kababayan. Ito po yung mga tao na talagang malinis ang kanilang pagkatao. Totoo yun. Bakit kanyo? Ito, kahit yung akusa ni Saldico laban kay Congressman Sandro, alam po natin, part ng destabilization po yun para masira ang Marcos family. Ganun lang po yun, kasimple. Yun ang pananaw ko. So dahil dyan, sa paninira ni Saldico kay Congressman Sandro, ito po yung tunay na isang mambabatas na walang tinatago. Bakit kanyo mga kababayan? Siyempre, before that, shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. Ayan ang ating Congressman Sandro. Basahin po natin para kompleto, detalyado. Sinabi po ng ating Congressman Sandro ng Ilocos Norte, Manila House Majority Leader Sandro Marcos on Thursday said he was willing to appear before the Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI, at any time after former lawmaker Saldico linked him to allegedly anomalous budget insertions. O diba mga bes, grabe. Alam nyo, ito si Saldico, gawain niya, pinapasa niya sa iba para mailigtas yung sarili niya na siya ay malinis. Wow, grabe. Kung tutuusin, dapat nga si Saldico babanggitin niya yung nagiging usapan nila ni Quezon, 'di ba? Para fair. Diba? Para fair. Kahit hindi totoo yung mga akusa niya sa mga Marcoses. Let me state this clearly and without hesitation. Wow. Diba? Diba? Diba mga bes? Walang pag-alinlangan. Diba? Grabe. I am willing to appear before the commission at any time. Yoo-hoo! I welcome the opportunity to shed light on my matter that may assist your review, Marcos said in his letter to ICI at Chairperson Andres Reyes Jr. You see? Nagpadala na pala ng letters. Diba, mga beswa? Ayan, Saldico, dapat ikaw ganun din. Hindi yung puro kuda-kuda. Itong mga salot na ito, talagang gusto nilang sirain ng Marcoses talaga. Kawawa talaga ang Pangulo, guys. Bakit? Dekada na po kasi sila sinisiraan no? Hanggang ngayon, hindi po tumitigil-tigil. Biro mo, one versus so many. Diba? Ibig sabihin, one versus many. No, nandyan yung Dilaw, dyan Pink, nandyan ang DDS. Nako po. Grabe, ang daming kalaban ng Pangulo. Ayan. Marcos said in the letter to ICI Chairperson Andres Reyes, let me state this clear and without hesitation. Walang pag-alinlangan. Handa siya at pumunta at humarap sa ICI kahit anong oras. Diba mga beswa? At siyempre, ihahayag niya ang kanyang buong pagkatao na wala siyang tinatago, malinis ang kanyang konsensya at wala siyang kinalaman sa mga paratang ni Saldico na kung saan mga kababayan, sabi ko nga, gawain po ni Saldico, ipinapahid niya sa iba, tapos ang labas, malinis siya. Ang tanong, sino nasa likuran? Sino yung inisip nyo? Ganon din ang inisip ko. Di ba?
Marcos said he was ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. See? Ready siya makipag-cooperate sa ICI. Any question? Anywhere? Everywhere? Handang-handa siya. O yan ang matapang. Diba? I submit myself. Parang ganun. Shoutout sa mga Marcos loyalist, supporters, Filipino, and OFW. Ano po ang kapalagayan nyo dito mga kababayan? Diba? Please inform my office of the schedule. Ayan. You deem appropriate. You have my commitment that I will be there, said the President Ferdinand Marcos Jr. son. Ayan. ICI calling the attention. Sabay ganun guys. Diba? Just inform the Congressman of Ilocos Norte. Diba? When? Where? The schedule that you want him to appear in your office anytime, anywhere. Diba mga best? English pa more. Ayan guys, anytime. Basta lang i-schedule ang oras, kailan. I-set nyo ng oras sa ICI para naman na matanong nyo ang napakababuting kalooban na congressman ng Ilocos Norte, 1st District, di ba? Di ba mga best? You have my commitment. Di ba? And I will be there. To tell the truth, nothing but the truth. Tama ba ako? Hindi, joke lang guys. Yan po ang sinabi ng presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Paano yan, Saldico? Ano ngayon? Ikaw, Saldico, dinaga na yung bitlog mo. Wala kang yag balls. Sumipot ka. Hindi yung puro kakuda-kuda Bring your strong backup evidence. Di ba? Hindi yung puro ka paninira ang taong bayan nagsasawa sa mga akusasyon nyo. Lalo't lalo pa nandyan ka sa TV live mo ginawa na walang sapat na ebidensya without under oath. It's useless. Sa totoo lang. Sabi niya pa dito, earlier this week claimed that Representative Marcos' insertion in the 2023, 2024, and 2025 budgets exceed a total 50 billion. Wow! Parang kilala ko tong insertion na ito hindi. Ibig sabihin guys, parang kilala ko itong 50 billion na ito. Parang ito napunta kay yung sindikatong Triad. Sa kanya yata yan parang ibinaling kay Congressman Sandro. Marcos Tagcos allegation is a lie, and accuse him of trying to bring down the administration to evade the accountability on alleged involvement in anomalous flood control projects. Tama naman yun, di ba? Ano ba ang sinasabi ko guys? Yung lahat ng acusations laban sa Pangulo, sa pamilya niya, and kay dating Speaker Martin, it's a part of the staff of his administration. Obvious ba? Huwag yung sabihin hindi. Tama ba mga beswa? Sabi niya dito ay sa Executive Director Brian Hosaka said no date has been set yet for the lawmakers' appearance, but as a default, it would be live stream unless Representative Marcos request for an executive session. Diba mga beswa? Hindi ba kayo nahalata? Hindi nyo ba nahalata si Saldico? Nauna si Gutesa, diba? Anong unang tinarget? Si Speaker Martin. Diba? Kalauna, nagtago si Gutesa. Hindi na mahagilap. Hindi na humarap sa DOJ. Bakit kaya nagtatago? Siyempre, lahat po ng sinasabi niya sa hearing, pawang kasinungalingan lamang.
Obvious naman yun, di ba? Dahil yung affidavit niya, yung notaryo niya is peke. Ay, mismo ang Manila RTC ang nagsabi, peke. So, ibig sabihin, peking witness siya. Bakit? Gawain kasi nila yan. Mahilig sila gumawa ng peking witness, tanim ebidensya. Example, si dating Senator Laila de Lima, yun. I-apply nila kay Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, kakasakaya sila? That is a big question, peoples. Di ba? Akusahan mo yung isang tao without, under oath naman, wala namang ebidensya. Di ba useless? Tapos ito, kinakagat din ng mga mainstream media, kaya nagkalat sa buong kapuluan. Di ba? Una-una, si dating Speaker Martin. Ngayon, biglang sumipot si Saldico. Sinong tinarget? Si Pangulong Marcos Jr. Tapos si Speaker Martin. Pangatlo. Sinong sinunod? Si Congressman Sandro. Pang-apat, si FL. Dinamay pati ang pamilya. Hindi kayo nalo. Ayan, wala pang oras daw kung kailan ang petsa na mag-appear or pupunta o harap ang ating congressman. I-live stream daw, sabi niya, unless pag ang gusto ni Congressman Sandro na executive session, wala tayong magagawa, mga best one. Pero may naman yan, may i-broadcast naman yan So yun, mga best, biro mo 50 billion. Titingnan na lang natin. Sabi ko nga, wala silang mapapala, mga kababayan. Lahat yan, puro haka-haka. Alam nyo, mga kababayan, alam nyo naman yun lahat ng mga ginagawa nila, puro haka-haka para lang manira sa kapwa. Ipinaglalanakan sa madla para ikasisira ng mag-amang Marcos, kayang pamilyang yung first couple natin. 'Di ba? Simple lang po 'yun. Kaya ngayon, nakikita mo sila sa social media, panay paninira. Si Harry Roque na naman, eto na naman. Sabi niya, mayroon siyang solid ebidensya daw doon sa pulburon video. Talaga naman. Grabe. Anytime from now, abangan po natin ang pag-uwi ni Roque. 'Di ba? Gumagalaw ang administrasyon, even doon sa video natin na sinasabi dinampot na. Mahawa nga sabi dinampot na raw, pero I think mayroong reason 'yun kung bakit. Pero ang daming palusot ni Roque sa social media. Ako kasi ako naniwala sa mga DDS guys, sa yung mga post nila. Hindi ako talaga naniwala. Sa totoo lang. Naku, kahit anong sasabihin nila. Ay, naku, kakahiya. Ayan Wow. Ayan Ano sabi niya? Regardless of position and who you are, no one is above the law, given that I have nothing to hide. I hereby submit myself for investigation by the ICC at their earliest convenience. House Majority Floor Leader Sandro Marcos. After the former lawmaker Saldico linked him to allegedly anomalous budget insertion on November 27, 2025. This is today. Naks naman. Ayan mga beswa So, see you again on my next upload. Mga kababayan, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. So, yun mga bes, ano po ang masasabi nyo dito? Tapang yan ang totoong tao na walang tinatago. 'Di ba? Ganun. Tingnan nyo, napapansin nyo itong magtiyuhin na si dating Speaker Martin. Halos same sila ng ng sinasabi, willing sila na makipag-cooperate na maimbestigahan ng ICI or sino man. Yun, dyan pa lang nakikita nyo na itong mga tao na ito, malinis ang kanilang pagkatao na walang tinatago. Ay nako, hindi na guys kailangan na magnakaw mga yan. They are billionaire. We all know that. Since, di ba? So yun mga bes, kayo na pong balang humusga, agkomento.
See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Yun mga beso, ito yung statement po ni Congressman Sandro, House of Representatives, Office of the Majority Leader, November 26, kahapon pala to. Yan, pinadala niyang sulat. Ayan o. Honorable Andres B. Reyes Jr., Chairperson, Independent Commission on Infrastructure. Dear Chairperson Reyes, I extended my full respect to the work of the Independent Commission on Infrastructure and its effort to uncover the truth behind the ongoing investigation on food flood control. Ayan, no? Let me state clearly. Ayan. Nabasa po natin yan, mga kababayan. Ayan, no? Nabasa na po yan. Pinakita ko lang sa inyo. Yan ba yung pirma ni Congressman? Parang hindi, ano? Ayan, no? So, yun, mga beswa. Ang aking pinaka-latest updates video. Don't forget to like, hit the button bell. Follow me, mga beswa. See you again on my next upload. There's more. Bye, and baboos. God bless Philippines.